Ito ang latest update sa kaso ng mga nawawalang sabongero sa eksklusibong panayam. Isinawalat ni Jolie Dondon Patidungan o alias Totoy na kaliwat kanan na raw ang banta sa kanya mula nang maglabas siya tungkol sa kanyang mga nalalaman sa kaso ng mga missing sabongero. Noong 1 linggo lang daw, nakatanggap daw siya ng bulaklak ng patay na ipinadala sa kanya sa pamamagitan ng social media. Marami. Sa totoo lang, mayroon sa pinadalhan pa ako ng bulaklak na rest in peace. Hindi ako matatakot kung sino ka man yung Poncio Pilato ka nagpapadala sa akin ng ganyan. Takutin mo yung ang lolo mong panot. Wag ako. Ipinakita rin ni Patidungan ang kanyang tattoo na San Miguel Arcangel sa may likod malapit sa batok. May 2 puro silang may magkakaparehong tattoo na tanda raw ng kanilang malalim na samahan ng mga may kinalaman sa missing sabongero. Pero ang iba raw sa mga miyembro, pinapabago na ang tattoo. Yung tattoo dito, yung sa amin, alam na ng yung Arcangel, yung grupo na yan, may mga tattoo lahat yan. Kaya imposible. Yung isang kaibigan ko na pulis, nagpadala na ng picture na binago niya na yung tattoo sa likod. Yung tattoo namin dito sa likod, ngayon pinatakman na nila. Pero halatang halata kahit takpan pa ninyo ng ilang tattoo yan, hindi nyo mabago yan. Samantala, hindi lamang umano sa Taal Lake may itinapong labi ng mga nawawalang sabongero. Ito ang isa sa mga nakakagimbal na panibagong revelasyon ni Dondon Patidungan. Based on our information, hindi naman sa Taal ang disposal, no? Hindi lang sa lake ang disposal. May mga areas pa. At yan naman ay mga ini-examine na namin. Bago pa man kasi lumabas sa mga revelasyon ni Patidungan, matagal na aniya itong alam ng PNP. Inamin din ni Torres sa unang pagkakataon na bago siya itinalaga bilang PNP chief ay lumapit na sa kanila si Patidungan at ibinunyag ang nangyayari sa mga missing sabongero. Si IDG pa ako na sinimulan nito. Okay? Si IDG pa ako nang nakuha namin si Totoy at nagbigay ng information sa amin. I was very shocked. Karumal-dumal naman talaga ang nangyari. Hindi talaga not acceptable by any standards. Nasa protective custody na ngayon ng PNP si alias Totoy. Nasa restrictive custody naman sa Camp Crame ang 10 pulis na isinasangkot sa kaso ng mga missing sabongero. Pinakamataas sa kanila ay may ranggong Lieutenant Colonel. Pero sabi ng PNP, posibleng madagdagan pa ito habang umuusad ang investigasyon. Sa ngayon, ayon sa Department of Justice, may mga natukoy ng lugar pero sa palibot pa lang ng Taal Lake na malapit sa ilang palaisdaan doon. At ang ibang lugar na ipinagtapunan pa umano ng ilang missing sabongero ay ang lugar na talaga naman umanong tiyak na ikakagulat ng marami. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang humusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! The father of Jean-Claude Nugnog. Kung pwede sir, pakitanggal lang yung kwan para marinig ka ng klaro. Nalakasan ko na lang po, Mr. Chair, kasi medyo may mga pagilid-gilid na banta na po sa buhay namin eh. Hindi po kami makasiguro sa aming seguridad. Kung pwede po, cover ko lang po. Okay, but klaro, dikit mo lang yung microphone ha? Opo, opo. Please, you have the floor. Una po sa lahat, nagpapasalamat kami sa bumubuo ng Senate Committee na to, especially kay Senator De La Rosa, kay Tito Sen, Senator Lacson, and Senator Tolentino po, at sa ibang senator na nakamonitor. Ang masyado pong bumabagabag sa akin, Senator, yung huling usap namin ng anak ko na binanggit niya. Tantanong ko sa kanya, anak, nasaan ka na? Kasi may arkila po siya bukas ng umaga ng daling araw para sabihin sa kanya na umuwi ka ng maaga. Ang sabi po ng anak ko, paano dito na ako sa Manila Arena? Bakit po isinasakay sila Kuya James? Ni ganito, ni ganyan, ni ganyan. Pati po ako isinasakay. Pero sino yan? Sino yung mga yan? Sandali, klaro mo yung ganyan, ni ganyan, ni ganyan. Can you name names? Sabihin mo kung sino nagsakay sa kanila. And medyo naano po ako dun sa mga sa mga pangalan. Pero matatandaan ko po ito, Senator, pagka kasi ngayon lang po pumasok ulit sa isip ko yung conversation namin ng anak ko eh. So susunod, promise po, bibigay ko po sa inyo yung 3 pangalan na naalala ko na binanggit niya at nakuhaan ko po ng picture itong mga security na to on time noong January 30 ng gabi po. When you say security, security ng saan? Manila Arena po. Sa loob ng Manila Arena, nanggaling po, diretso po. Kasi nung
7:45 po naghuling namin pag-uusap. So, for the record, sinabi ng anak mo yung mga tatlong pangalan na yan. Nabanggit na po yan, and then nung time na nandun na po ako, at nakipag-discussion ako dito sa mga security guard na to, nung una po matatapang sila sa akin dahil nag-iisa lang po ako eh. Nung dumating na po yung mga kasama ko, sila Mr. Bakay at saka sila Mr. Velasco, medyo nag-cool down po sila. Nagkaroon po ako ng pagkakataon kuhaan yung mga picture ng mga taon to. Chairman, question. Yes, sir. Go ahead, sir. Did you share this information? Yung pong... Yes or no? Na-share mo ba yung information na yun sa police? Yes, sir. So, alam nila yung mga pangalan. Yung pangalan po hindi ko pa po nabibigay, sir. Kasi ngayon lang po pumasok sa isip ko yung pangalan na binanggit sa akin ng anak ko nung nakita ko po yung some personal. Hindi ko makalimutan, pwede bang lapitan mo si Jan Pero? Yan, sandali lang naman yan eh. Ibigay mo sa kanya yung mga pangalan. Sige po. O, siya na lalapit niya sa'yo, siya na lang. Ibigay mo na yung mga pangalan. Pwede ka na, lumapit dito. Sir Inonog, ito mga security guards doon sa Malina Arena. Opo, Senator. Okay, pakibigyan mo pangalan. Tayo mo yung microphone mo, baka marinig ng iba. With your indulgence, Chairman. General Pero. Yes, sir. Go ahead, sir. General Pero, kunin mo na rin yung alitrato, kinunan daw niya eh. Kunin mo na yung picture, kunin mo na yung alitrato ng mga Now, tao. Mr. Chairman, while nagdi-discuss sila doon, Yes, sir. Go ahead. kung wala namang danger kay Mr. Inonog na i-share sa committee yung mga pangalan din at retrato, so we can issue also an invitation to the security guards through Attorney Santos. Yes, sir. Precisely, sir. We will do that. After, Thank you. further discussion. So I so move, Mr. Chairman. Yes, sir. Okay, Mr. Inonog, paki-share mo na rin sa committee kasi pa-invite namin yung mga pangalan na binanggit mo sa susunod na pagdinig. You may or may not attend the next hearing or you may still attend with Opo. the same outfit. Salamat po. Okay, pwede mo na may share? Bigyan mo yung pangalan. Ayun nga po, nung huling namin pag-uusap, 7:45 ng January 13 ng gabi. So may biglang umagaw ng telepono niya. Naririnig ko yung salita pa nung anak ko, yung salita ng mama. Sino to? Ang sagot sa akin ng anak ko, papa ko po yan. Then pinatay na yung telepono. Takbo na po ako doon. Siguro mga mag-alas 9 nakarating ako sa Manila Arena. Diretso Alas po 9 ako ng sa- gabi. Gabi? Alas 9 ng gabi po, ng same date ng January 13. Saan ka galing? Paranaque po. Okay, go ahead. Diretso po ako doon sa basement na kung saan doon ang loading and dropping point ng Manila Arena. May isang basement po doon. Yung unang security po, ang sumalubong sa akin, ang tapang. Sabi ko, Brad, huwag kang matapang. Magulang ako nung pinuha ninyo mga tao, isa ako sa magulang. Pakisoli nyo lang kung anong problema pag-usapan natin. Pakisoli nyo lang, pakihabol nyo lang, and then kung ano-ano na po. Pansin ko, outnumber ako, kausap ko si Mr. Bakay at si Mr. Velasco, pare, bumaba na kayo dito. May problema dito. Lumabas na po ako ng basement, sinalubong po ako nung dalawang security pa po ng arena. Yung mga naka-jacket. And then yun ko lang po naalala yung mga pangalan na binanggit sa akin ng anak ko. Mabuti na lang po, nung time na yun, nakuhaan ko sila ng picture.
Dahil nang dumating na po sila, yung mga kasama ko, January 13. So, banggitin mo na ngayon for the record para i-require natin si Atty. Santos na bitbitin niya yung mga gwardiya niyan dito sa next hearing. Pangalan, please. Para ma-record natin. Sana nga po, Atty. Santos, makarating yung mga tao nyo na hindi mawala. Hindi mo na problema yan. Problema na ng committee yan dito. Kami na bahala niyan. Mr. Chairman, Yes, sir. I think this is sensitive. This is here in confidentiality with the committee. He mentions the names. Huwag naman sana, we might be endangering the security of the security guards. So mas maganda na lang siguro, Mr. Chairman, ibigay mo na lang sa chairman, sa secretary. Isulat mo na lang mas mamaya. Opo, baka kawawa naman po yung tatlong security. Hindi lang masyado malinaw sa amin yung sequence of events. Opo. Kanina yung from the time na tumawag yung anak mo sa iyo, tapos inagaw yung telepono, doon, umpisa mo nga doon. Nung pong inagaw na nga yung telepono ng mama, Samahan mo ng oras at saka mga ibang information na importante ha. yes, Your Honor. Nung January 13, 7:45 p.m., nung huli kami nag-usap ng anak ko, alarming na po yung salita niya dahil sabi niya, "Pa, bakit sinasakay sila Kuya James sa van? Pati ako, sinasakay ni ganito, ni ganyan, ganyan." Sabi ko, "Bakit? Anong problema?" Hindi ko alam pa eh. Biglang may umagaw po ng telepono, nagsalita yung mama na, "Sino to?" Narinig ko pa rin yung salita ng anak ko, "Papa ko po yan." Ang akin naman po, alam ko lang, Atty. Santos, yung anak ko po ang hanap buhay po doon sa event na yun, magpa-arkila po ng sasakyan. Tama ba, FX? Hindi po yan nagsasabong. Hindi po yan nagsasabong, uulitin ko po sa inyo, Atty. Santos. Yeah, excuse me, sir. Please, you don't have to confront Hindi po. resource person. Sorry, Your Honor. You address lahat na sasabihin mo sa akin. Sorry, Your Honor. Diretso doon. At, Sentimento ko lang po. for protocol, ha? Please. Apo, sorry, Your Honor. Sentimento ko lang din po kay attorney. Wala naman po akong personal kahit sa inyo. Bilang magulang po, sana lahat po naintindihan ng sino ang magulang, yung sentimento namin na biktima. Dahil yung tapos po na nag-usap. Diretso na po ako dun sa mga quarter to 9 ng January 13, diretso na po ako sa arena. Nakikiusap ako dun sa mga dinatnang ko security. Pakitawagan nyo lang kako yung kumuha sa mga bata. Mag-usapan natin. Anong kasalanan nila? Sinasabi nila, lumabas. Alam niyo, Your Honor, yung pong arena na yan, hindi ka po makakalabas dyan kung wala kang sinasabing may pass po sila dyan eh. Mayroon po silang binibigay na papel dyan para yun katunayan na wala kang problema sa loob, wala kang utang sa loob bago ka po lumabas sa ilalim, sa basement at doon sa main gate ng arena compound. May record in po yung sakyan ng anak ko na pumasok at naghatid doon sa loob ng building ng Manila Arena. Pero yung check out po, paglabas, wala po silang binigay na record sa amin. Yun lang po ang nakakalungkot. Kung ano man po yung binibintang nila na tsope-tsope. Huwag naman po sana maidamay yung taong walang kinalaman. Nakakaawa po yung mga bata. Salamat, Mr. Inonog. Meron lang ako itanong sa'yo. You may or may not answer this.
may information ako na ikaw rin daw ay isang farm owner. Meron kang farm ng manok. Opo, Your Honor. Another information na kumita daw po kayo ng 200 million as payment sa mga manok mo na ginamit nung araw ng sabong bago ang kidnapping. Hindi po ako yun, Your Honor. Yung sinasabi nilang persons of interest, yung Julius Habilio. Hindi po ako yun. Pero meron kang Wala po. sariling farm na manok. Meron po, Your Honor. Ano pangalan nun? Yung Julius Habilio po, yung sinasabi nilang una ng persons of interest, yun po yung may issue ng 200 million. Okay, thank you. PNP, saan na ito? Si IDJ, saan na ito si person of interest? Julius, Yes, sir. We are still, he's part of our person. He's considered also a missing person. missing pa rin siya? Missing din siya? Hindi namin siya, yung mga kamag-anak sir, nilapitan na namin. Paano talaga. Missing rin. Yes, sir. Kaya taga-Pangasinan, sir. Tandi namin yung Pangasinan talagang hindi mahanap. Sir. Pamilya, kahit pamilya. Wala kayo napunta pamilya? Hindi rin na alam, sir. Pero patuloy pa rin yung paghahanap namin sa kanya. Ano nga pangalan nun uli, Mr. Inonog? Yung sinasabi mong financier? Julius Habilio po, Your Honor. Julius Habilio. Julius Habilio. Opo, Your Honor. Kaya yung missing hanggang ngayon na Sabi po missing, pero based po dun sa mga huli naming naririnig na report dun sa mga kamag-anak, nagtatago. Dahil hinahabol nga po, hinahanap siya para magpaliwanag. So ganito, para magkakaroon kami ng teorya dyan sa nangyayari. Most likely kung yung anak mo at saka mga kasamahan niya ay pinick up dahil sa allegation na nanunyupi Opo. sa sabong, most likely itong financier nila, yun yung kumita sa panunyupi nila. Clarification lang po, Your Honor. Hindi po namin naging financer yun. Ano yun? Ano? Hindi po, wala pong relation sa grupo po namin yun. Sa ano po siya? Grupo yun ng Santa Cruz yung nawala, yung victim po sa Santa Cruz. Yun po ang kanyang entry. Yung nawala sa Santa Cruz. Mr. Chairman, Okay, good. next. Again, Bert, Director Pero, si Mr. Inonog mentioned what appears to be a logbook. Can you also include that when you issue subpoena, Joseph Tecum, na isabit yung logbook? Yes, Your Honor. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you. So, okay ka na? Yung iba na naman. Next na naman. Sinong susunod? Pwede. Ikaw, ma'am, Mrs. Mother of James Bakay. Please, sabihin mo muna yung pangalan mo, ma'am, bago ka magsalita ng iba. Ako po yung mother ni James at ni Marlon Bakay. Ako si Isabelita Bakay na taga-barangay Sampaloc, Tanay Rizal. Yung pong dalawang anak ko, nawala po nung January 13 sa Manila Arena. May entry po yung anak ko doon na 6 stag sa Battle of the Big Boys. Na weekly po yun, may ganun. Nagpapasalamat po kami mga senator, sir, mga anditong PNP officers dahil narinig nyo na rin kami at long last. Day 2, day 3 pa lang po, napunta kami sa mga CIDG, Krame, Station 6. That time, kasi nga po pandemic, halos walang umasikaso sa amin. Sa education na quarantine, sarado yung office. Kaya at the third day, walang man lang magsabi sa amin kung saan napunta yung mga anak namin, even doon po sa loob ng Manila Arena. Pero the fact na andoon nawala yung mga bata, doon po kami masakit ang loob namin. Ano po bang kasalanan? Anong nangyari? Sino kumuha? Saan dinala? Anong ginawa nila hanggang ngayon? Hindi namin alam. Dalawa po yung anak ko doon, kaya nag-decide na po kaming
pamilya man lang makakakusan na tinapon nila. Napuntahan na po yan namin lahat ng kung ano man po yung kasalanan ng mga bata. Alam namin sa pulis dadalhin. Station 6, Station 5 din na Manila Arena. Nalipod po namin yan halos linggo-linggo't baka dun nga po dalhin. Wala po hanggang ngayon, wala. Yun nga po sabi ko noong kay Colonel Silvio, sir, makita lang po yung CCTV sa loob. Okay, ayos na po yung kasong to, hindi na po tayo aabot dito. Makipag-cooperate naman po kayo. Yun lang pong CCTV nandun. O, makikita na kung sino kumuha eh. Sino may utos nun, alam naman namin na may makajus din kayong damdamin sa loob. Alam namin dapat justice will prevail. Sir, isolin nyo na lang. Mrs. Yung dalawang anak mo, ano po ang trabaho nila? Si James po, yan po yung nag-hunter Handler ng manok. ng manok. Kaninong manok? Kay Sir Inunog po. Kay Inonog. Opo. Okay. Yung isa mong anak. Anak ko, yung bunso ko yung Marlon, wala pong trabaho yon, nag-a-apply po yun sa AFP na sumama lang po dito sa kuya niya. First time po sumama dyan. So, Mr. Inonog, ikaw sa yung mga manok yon yung dinala nila doon sa Manila? O Opo, Your Honor. sa'yo? Opo. Ikaw rin nagpipinance sa kanila? Ang habol lang po namin, per win at saka yung premyo, Your Honor. Okay. So, dahil sa pandemic, hindi kagad aksyonan yung Yun po yung ano namin noon, kaya kung sinasabi nyo, kami po ang first time na nagpaganyan, talaga pong inano na namin. Alam namin at risk to dahil hawak nila yung buhay ng anak namin. At risk din po kami hanggang ngayon. Okay, thank you. Maraming salamat, Mrs. Bakay. Next, Sintrod, ikaw, Ma'am Merlin Gomez. Sige po, ikaw po magsalita. Sabihin mo muna yung pangalan mo bago ka magsalita. Ako po si Merlin Gomez. Anak ko po yung isa sa nawawala na si Roel Gomez po. Yung pong araw na pagkawala po niya ay bago pumunta ng sabungan po. Nagpaalam po sa akin na, Ma, magsasabong ako para may pangdagdag sa bayaran sa ospital, sabi. Dahil po yung pangalawa kong anak ay nasugod po sa ospital. Maraming tumanggi sa amin na ospital. Diyan lang kami natanggap po dito sa may Metropolitan. Pero sobrang taas po na yung bill nila. Kaya ang sabi ko sa anak ko, huwag ka na lang pumunta. Kasi kasuhin mo na lang, baka madala sa promissory. Pero hindi po siya, mapupunta ako dahil para may pangdagdag sa bill. Yun po ang sabi niya. At saka yun pong gabi na po yan, nung madaling araw, nagparamdam po sa akin na may iba ng nangyayari. Talagang kabadong-kabado po ako. So, ma'am, pwede naman siyang magsugal online. Bakit sumama siya sa grupo ng nila ni Mr. Inomog, yung anak niya? Bakit sumama yung anak mo doon sa arena mismo? Anong papel niya? Anong trabaho niya? Siya po yung taga-tari po, Mr. Tim. Taga-tari? Opo, nag-aral po kasi sa Kung sa English yan yung gaffer? Opo. Taga-tari? Hindi lang po sa arena siya nagtatari, ini-invite din po siya sa ibang sabungan. Kahit sa ibang sabungan. So kasama silang umalis galing doon sa Tanay Rizal? Isang Hindi grupo po. sila? Taga Manila po yung... Taga Manila, Tondo Manila? Opo. Okay, yun pala yung gaffer na taga Tondo Manila. So, maraming salamat po, ma'am. May sasabihin ka pa? Nagpapasalamat po ako sa inyo,
Mr. Chairman De La Rosa, dahil napunta itong usapin na ito dito sa inyo. Dito po ay pitpitan po ang inyong pag-iimbestiga para makamit na namin po yung katarungan na na siyang, kasi mula nung nangyari po ito sa amin, hindi po naging normal ang buhay namin. Nandun po yung kaba, yung pagkatakot, yung pag-alala sa mahal namin sa buhay. Hindi naman kagaya po ng bagay na pwedeng mabili, mapalitan. Ito po buhay po ito. Sige po ma'am, huwag po kayo mag-alala. Kaming lahat na membro ng komite nito, pati yung liderato namin sa Senado, ay may mga anak din na pwede maging biktima kapag hindi kami kikilos. Kaya hindi po namin bibitawan ng kaso na ito. Talagang didiinan namin ito. Itaga mo yan sa bato. Didiinan namin itong kaso na ito. Ha? Maraming salamat po. Salamat. Kay Running President Panfilo Lacson. Sa lahat po rito, marami pong salamat po. Mr. Chairman, just a question to General Pero. Nakuha mo na ba yung mga cellphone ng mga number ng mga anak nila? Mr. Chair, lahat po yan ay palagi po namin kinukonsulta at lahat naman po ay nakuha na rin ng testimonya at yun po ay... Hindi, yung mga cellphone ng mga anak nila, yung mga numbers. Yes, sir. Yes, sir. Nakuha nyo na? Yes, sir. And did you coordinate already with the telcos para ma-trace kung nasan yung mga... Yes, sir. Nati-trace yun. Kung nagkamali yung tumangay doon na hindi pinatay, mati-trace ninyo ng mga oras na yun hanggang saan punta. Yes, sir. Unfortunately, sir, dahil sa may mga regulasyon na pinapatupad sa mga panahon na to, sir, medyo limitado, sir, yung ating technical support. But rest assured, sir, na ginagawan pa rin namin ng pamamaraan para possible ma-locate yun, sir. Sige, please. Because also, pasok doon sa mga sumpina powers ninyo yan. Well, yes, sir. Thank you, sir. Senator Joel, may tatanong ka? Yeah, no, Mr. Chairman, actually, this is more of Mr. Chairman, I'm also a parent, and just by listening to the stories of our resource persons, talagang nakakadurog po ng puso. And that's why I just wanted to explore the idea, Mr. Chairman. Mr. Chairman, pag may bumagsak kunyari na isang Cessna plane, gina-grounded natin yung mga Cessna planes from flying eh. Pag may sunog sa building, hindi mo na papapasukin, natitignan muna. We're talking about 31 missing individuals. Hindi natin alam kung naasan sila. But if you look at your phones, Mr. Chairman, sa GCash alone, tinitingnan ko dito today, ang total fights is 339 fights. 339 fights. So, I'm just wondering, Mr. Chairman, if there is a possibility, for us to even just stop this for a while and let us all focus on this. 31 lives, hindi po biro ito. I just want to put that on record. Baka may pwede tayong gawin right away, Mr. Chair. Yes, I agree with you, Senator Joel Villanueva. This is really alarming. But just i-relay ko lang sa iyo yung tanong ni Senator Lacson kung bakit daw alam mo kung ilang fights ngayon. Nag-iisabong ka rin ba daw? Nasa GCash po, nasa GCash. In 2 minutes, I tried registering. In 2 minutes, you get to be registered. Even if you are a government employee, even if you are a minor, this is really alarming, sir. Alam ko, pareho kami ni Senator Ping Lacson na very concerned dito. Ilang beses na namin napag-usapan to sa plenaryo dyan sa Senado. It's just that it's so alarming that right now you are hearing stories, hindi kwentong barbero na inimbento o naririnig natin, nakikita natin. And yet, ito nga, isang araw lang, ngayon lang 339 fights ang schedule. Baka pwedeng patigilin muna and siguro pag sama-samahin natin ang ating pwersa ng Senado, ng Executive, ng PNP, ng PAGCOR, hanapin natin ito at tignan natin bakit nangyayari ito. Yes, yeah. Meron pa, sir. I really agree with you, Senator Joel. Siguro,
Mr. Chair, pwede ba nating tanungin ang PAGCOR? For example, ang PAGCOR, hindi ho ba, Mr. Chairman, sa PAGCOR, pag may violation po, they close the licensee without question. Is that correct, Your Honor? Well, Pagcor, please answer. Mr. Chair, yes po, we can suspend or cancel po the license of the licensee if Without found question, to be ma'am. For violating. example, if you find out na there are minors betting, you close it right away. Is that correct? That is provided po as a violation and therefore we can suspend or cancel the license, Your Honor. So, pwede pala, Mr. Chairman. Now, Mr. Chairman, again, nasa PAGCOR din, no? Two points na lang. If government employees, including police officers, are prohibited, they're prohibited from going to casinos. Are they prohibited from participating or betting sa e-sabong? Ma'am? Yes po, Your Honor, we are in the process of developing po, including the e-sabong po in the Can you answer my question? They are prohibited, ma'am? Yes po, Your Honor. Oh, so they're prohibited. But do you have the capacity to find out? As I mentioned earlier, it's so easy to say I'm not a government official. Pipindutin ko lang po dito sa telepono ko, makakataya na pala ako. What we have provided po, Your Honor, in our regulatory framework are means po of identifying them by providing us government-issued identification cards, Your Honor. But we are constantly developing po our framework to address that concern, Your Honor. Yes, you are doing something now, ma'am, but you agree with me also that at this point in time, wala ho. There's no way for you to check. There's no way for you to exercise that regulatory function of yours to ensure na hindi po sila nagbe-bet. Is that correct? Our regulatory framework provides, Your Honor, that we be issued with the government-issued ID. And kapag po nakita po namin doon na sila po ay included dun sa mga taong prohibited to engage in e-sabong, then they should not be allowed access po to the platform, Your Honor. But will you agree with me, ma'am, that you cannot do this right now? Because as I was saying, dito sa telepono ko, if I say I'm not a government official and I click, I'm a businessman, I'm not a government official, I can bet right away. We admit, Your Honor, under development stage pa po ang aming regulatory framework, Your Honor. Kaya nga po, Mr. Chairman. Thank you, ma'am. I appreciate your answer. No? Kaya nga, Mr. Chairman, no? Hindi pa maayos yung sistema, hindi pa nadidevelop, but we are doing this, no? Can PNP actually ban PNP personnel from betting in e-sabong? Sabihin siguro ni PNP chief, yeah, pwede, i-ban natin. But they can actually do it? Can they actually implement it? Ang hirap po eh. So, one last, Mr. Chairman, no? In casinos and sabungans, yung mga relatives of those with gambling problems can actually complain, and they can actually, they will not be allowed in the casino and sabungans. Gusto ko lang malaman, ma'am, from PAGCOR, is there a similar system in place for e-sabong? Your Honor, that is also included po dun sa mga pinopropose po naming amendments to our regulatory framework to provide po banning mechanisms for family members po of players who may develop gambling problems po. Thank you, ma'am. Thank you. I appreciate your answer. But the bottom line, Mr. Chair, lahat po ito wala. And so these things will continue to happen. Will continue to haunt us, Mr. Chairman. And I don't know what else to say. But if I have the opportunity to say, i-close muna natin ito at tignan natin kung paano natin masisiguro na protektado ang ating mga kababayan. 31 lives ay hindi biro. Seryoso ito. So, yun lang po, Mr. Chair. Maraming salamat for your patience. Thank you, dear colleagues. Thank you, Mr. Senator Villanueva. Go ahead, Senator Lacson. Also, the point raised by the Honorable Villanueva in regard to government employees participating in the betting, Andito ba yung Provincial Director ng Laguna, si Colonel Campo? Are you here? Kasi hinarrated to us, when we were in Laguna, yung kaso nung isang patrolman who was involved in a series of robbery hold-up yung sa 7-Eleven. Ang reason, nandito ba siya? Let's hear from him directly.
Annex CR. Anyway, as a preliminary narration, ang sabi niya, andyan ba siya? Okay. Please, we just want to hear it directly from you. Ikaw na magtuloy, yung patrolman na hinuli nyo, na na-involved sa series of robbery hold-up cases ng 7-Eleven. Nakukuha niya mga 2,000, 3,000. And the reason being, kindly continue. Sir, yung nahuli po namin na patrolman na involved sa robbery hold-up ng gasoline station sa Santo Tomas, Batangas, inamin din niya po na involved din siya. Siya din ang responsible doon sa series ng robbery incident sa 7-Eleven. Ngayon, sir, nung in-interview po namin, sir, sabi niya, inamin niya na lubog na po siya sa utang dahil dito sa online sabong. Talpak, sir, ang sinasabi. And yung magulang niya, na-settle na yung more than 1 million na utang niya dahil sa sabong. And then, yung after po noon, hindi pa din siya nadala. Tuloy-tuloy pa din siyang na lulong sa online sabong. Nagkautang na naman siya sa pinsan niya. Nung sinisingil na siya, wala na siyang maibigay, wala siyang maibayad, lubog din sa loan. Kaya ang ginawa niya po, nag-resort na siya sa pang-hold up. Tinanong ko, sa investigation nga po kasi namin, sir, 2,000, 3,000 lang po ang na-hold up niya sa 7-Eleven. Talagang malaki ang pagsisisi niya. Nung tinanong namin, sir, nagsisisi po na talaga siya. Dahil lang pa sa pagkalulong niya sa online sabo. So, you filed robbery cases against him? Nakapile na? Actually po, na turnover namin sa Santo Tomas, Batangas for the inquest. Yeah. And then sa amin, sa Laguna, sir, na-file na po siya for regular filing. Yung separate cases sa robbery hold-up ng 7-Eleven sa Pagsanghan, Los Baños, and Okay, Alabino. nakuha na namin yung essence ng istorya. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir. We have isa na, si Miss Rosalie Cristorum. Ay, sa tol. Go ahead, Tolentino. Quick follow-up to the manifestation of Senator Villanueva. Tama po siya. Yung sinasabi ko po noong araw na meron tayong mahigit 100 IRRs na overbroad at invalid. Ito po kakaiba. Ito pong ginagawa ng PAGCOR na regulatory framework has no basis in law. I have been reading for the last several hours, 9487. Your regulatory framework is similar to an implementing rules and regulation which is not anchored on Republic Act 9487. Kaya tama po yung kahilingan dito na kung pwede, itigil muna pansamantala habang iniimbestigahan lahat ito. Just a quick follow-up to the manifestation of Senator Villanueva. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Okay. Si Miss Sintol, the point that you raised and the point that was raised by Senator Villanueva will act on it after listening to the remaining family members of case number 1.
the Senate President is telling me that they will act on it right away. Sir? Chairman. Okay, please, sino mo, Ms. Rosalie Cristoro or ikaw? Father Mark Joseph Velasco. Ikaw muna, sir. Father po. Yes. Go ahead. Magandang umaga po sa buong buong ng Senate, sa committee chairman po ng na si Senator Bato de la Rosa, kay Senate President po Soto, kay Senator Pampilo Lacson po, sa lahat po ng nandito, magandang umaga po. Ako po si retired Master Sergeant Mario Velasco Jr. po. Ako po ang ama ni Mark Joseph Velasco na nawala po noong January 13, 2022 po sa Manila Arena. Nalaman ko po na na-hold po daw yung anak namin sa Manila Arena nung may tumawag po doon sa anak ko na bunso. Kaya po na-alarm ako na tinawagan po na na-hold po daw yung aking anak sa pati po yung mga kasama niya. Klaruhin ko lang ha. Klaruhin ko. Yung anak mo na si Mark Joseph Velasco tumawag sa kapatid niya, yung isang anak mo, informing him na hinold sila doon sa Manila Arena? No, Your Honor, may tumawag po doon sa anak ko na concerned citizen po na inimpormahan po yung anak ko na bunso na sabi po na-hold daw po yung anak ko at kasama po niya sa Manila Arena. Noong umigit kumulang po ng alas 7 ng gabi ng 13 January 2022. Hindi nyo nakuha. Anong pangalan nung nagtawag? Hindi po. Tapos po, noong mga bandang mga around 7:30, sabi po daw, sa anak ko uli na bunso, naginising ako, pinauwi na po raw. Kaya po, hindi ko po pinansin yung call, yung tawag po. And then, nung after 10:30, or less 10:30 po ng January, dumating po sa bahay si Lieutenant Bakay, anak po, tatay po ni Marlon Bakay, na sinundo po niya ako, nasabi po niya, pumunta tayo sa Manila Arena, dahil may nangyari doon sa ating mga anak. At agad po kaming pumunta dito sa Manila Arena, at dumating po kami ng humigit kumulang na 11:30 ng gabi, at the same day. Subalit, nung pagdating po namin doon, pinuntahan namin yung mga gwardya, wala pong umiimik, wala po silang masabi, lahat po, tikom ang mga bibig nila sa aming mga itinatanong. Kaya po, nung sumunod po noon, wala po kami magawa. Nagpunta po kami sa CIDG Manila para po i-report yung aming mga anak na nawala doon sa Manila Arena. At hanggang ngayon po, ay talaga umaasa po kami na makikita pa namin yung mga anak namin. Mahigit na pong 1 buwan. 1 month and 10 days na po ngayon. Na sana naman, nakikiusap kami sa sino man ang kumuha na sana maibalik ng buhay yung aming mga anak. Kasi masama po sa loob namin talaga. Sa isang magulang, hindi po kami mapakali. Hindi na po kami makapokus sa aming gawain. Kami pong buong pamilya. Kaya po, nagpapasalamat kami na nakarating po dito sa Senate ang usapin na sana po ay mabigyang kalutasan ito pong kaso na to. Kaya po kami hindi pa man po nagpapasalamat dahil hindi pa po tapos. Pero una po, nagpapasalamat na kami. Thank you. Po, mabigyan po ng solusyon yung aming pong problema. Salamat, sir. Salamat, sir. Chairman, Sir, kakausap po kayo ni Mr. Inonog? Kakausap kayo? Yes po. Yung description mo sa gwardiya, pareho ng description niya? Kasi po nung magkasama kami, nandun po sa Manila Arena, pinicturean po niya yung mga guards. So yun din yung kausap ng gwardiya, yun din ang pagtanungan mo na sinabi mo. Yes po, sila po. Yung naka-duty on guard doon po sa oras na yun. Thank you, Mr. Velasco. Thank you. Atty. Santos, balikan mo na kita. Ako Yes, Your Honor. Just curious. Kung ganun na mayroong mga parents na pumunta doon sa mga gwardiya ninyo sa Manila Arena para magtanong sa whereabouts ng kanilang anak na tumatawag sa kanila, hinahanap nila. Kung walang tinatago yung mga security guard doon,
bakit hindi nila ma-accommodate properly or i-refer nila sa supervisor nila? What do you think? Ako'y naguguluhan. Bakit parang negative sila kagad? Ayaw nilang entertainin yung parents na naghanap ng mga anak. Paano ba? Actually, Mr. Chairman, based from the statements of two security personnel that we gave with the CIDG, they confirmed that Mr. Inonog and Mr. Bakay confronted them. But according to their statements, medyo combative po kasi yung dating, medyo galit na po. So, hindi na rin po nila alam ang gagawin. Then, they would not know how to appease them. Because according to them, hindi po nila alam yung sinasabing hinahanap po nilang mga anak nila. Yun po yung salaysay po ng two of our security guards that were given to CIDG. Alam mo, kahit sino man siguro, kung tatay ka, maging combative ka talaga. Pag ang anak mo ay tumatawag sa'yo, maging combative talaga ang dating mo. At sana, na-manage nyo ng gusto kung walang tinatago yung mga gwardya, binanay sila ng gusto. Sir, relax ka lang at hanapin natin yung anak mo, ganito gawin natin. Role yan ninyo as management ng arena. Dapat ganun ang pag-entertain natin. But anyway, Mr. Chairman, you're raising your hand? before, tama. Before you, SP mo. Guardia ka doon, security ka doon, may nangyari, may mga sinakay. Hindi mo alam. Hindi mo nakita. Wala ka nakita. Yan. Sobrang, anong tingin? Ano kalaan sa amin, mga tanga? Grabe. Mr. Dono, go ahead. Please go ahead. Thank you, Your Honor. Paalam ko lang po kay Atty. Santos, hindi po ganun ang nangyari sa amin doon. Nung unang dating ko po ron, diretso ako sa basement, nakikiusap po ako sa mga security personnel na inabot ko po doon na dinatnan ko. Pero mataas po ang boses nila. Kaya, ang ginawa ko, binaba ko po yung face mask ko, inalis ko po yung face shield ko. Nagpakilala po ako sa kanya, pambihira kayo, magulang din kayo. Ama ko nung isang nawawala dyan. Pakiusap lang, pakihabol niyo mga kasama niyo na ibalik sila dito. Pag-usapan natin kung anong problema. Ganun po ang tema na nangyari sa akin, Atty. Santos. Thank you, Your Honor. Salamat. Tapos ka na, sir? Okay ka na? Okay na po. Si Miss Rosalie Cristorom. Ma'am, tapos ka, hindi ka pa nagsalita, di ba? Okay, please. Ako po ang Cristorum. Mother po ni Ronel Cristorum. Sige po, ma'am. Magsalita po. Inom ka muna ng tubig. May tubig dito. Inom muna. Napakahirap talaga. Pag anak mo mawala ako, I can't imagine anong gagawin ko. Hindi. Wala po siya nung January 13. Nalaman ko po, January 14 na po. Kasi po, nasa trabaho po ako, nag-stay po. Pinuntahan po ako ng asawa ko. Pinalita niya po na yung anak daw po namin hindi na po nakauwi. Pero tinawagan ko pa siya po nung 13 ng gabi. Mga 6:20 po. Sabi ko na, ano kaya oras kayo uuwi? Sabi niya, Mama, maaga po kami kasi maaga po natapos. Mga 7 po, 8 po kami. Kasi sabi ko, pinapatanong ng papa mo kung ano oras kayo uuwi. Kasi po, isa lang po ano ko. Hirap na hirap kami. Yun lang po ang inasahan namin.
Ma'am, yung mga anak mo, ano trabaho nila? Yung anak mo? Ha? Yun po, sa pitch. Sa pitch po, mitro yun. Feeds? Taga-binta ng feeds? O taga-pakain ng manok? Opo. Iba sa mga tindahan. Sabi mo na? Nagdi-deliver po sa mga tindahan po. Nagdi-deliver ng feeds? So pumunta siya doon sa Manila Arena dahil Niyaya po siya ni Ninong na James po. At yung kaibigan niya si Marlon. niyaya siya, sumama doon. Okay. So, meron ka pa sabihin? Okay na tayo? Salamat, ma'am. Salamat. Mr. Chairman, Yes, sir. Go ahead. the magnitude of what has happened and what is transpiring in the light of this and the continuing investigation, I move that that the Committee on Public Order issue a resolution to the PAGCOR to suspend all the licenses of the e-sabong operators until we find a acceptable conclusion to what is happening to these 31 missing personalities. And so move, Mr. Chairman. Yeah, anyway, please, next is the partner of Melbert Santos. Go ahead, ma'am. Sabihin mo yung pangalan mo dahil tuloy-tuloy ka na sa gusto mong sabihin. Pakitanggal na siguro yung kwan para marinig natin yung kwan mo. Ilapit mo yung microphone. Thank you. Ako po si Rowelyn Ebit po. Kinakasama po ni Melbert Jan Santos. Noong 12 po, umuwi po siya sa amin ng hapon na po yun, mga 2 to 3 p.m. Nagpaalam po siya sa amin ng anak ko na may biyahe nga daw po sila pa Laguna. Tapos, ang nagsabi pa po siya sa amin na antayin daw po namin siyang mag-ina kasi pag uwi daw po niya, magpo-food trip daw po kami. Tapos nung time na, ayun na hapon na po, umalis na po siya, bumaba na po siya. Gawin niya po kasi yun, uuwi, tapos aalis para po bumiyahe pa Laguna. Nung time na po na bumiyahe siya, Laguna po yun, nag-live po siya ng January 12. Laguna po yun, Papa Santa Cruz. Tapos, tumawag po siya sa akin ng mga 11 p.m. po yun. Nandun na nga daw po siya sa farm ni Julius Habilio po. Kasi sinundo na po niya dun yung asawa nga po, si Magbanua, yung po nag-aalaga ng manok. Sabi po niya sa akin, tatawag na daw po siya ulit, magkakarga lang po daw po sila ng manok. Tapos yun na po yung huling contact namin, hindi na po siya tumawag ulit. Hindi na rin po siya nagre-reply sa tawag namin. Hanggang sa nalaman ko po na, yun nga po sa kapatid po ng asawa ko na si kuya nga daw po niya, naho-hold sa sabungan. Excuse me ha, sa inyong dalawa, may nakakakilala ba kay Sabilio? Na-meet na ba niyo yung Sabilio na yun? Wala, hindi po namin na-meet po. Hindi pa niyo na-meet? Kayo po, kayo? Na-meet mo? Sino nakamit kaya Sabilio? Kayong tatlo. Pagkatapos ito, tanungin ko kayo kung anong tingin nyo kay Sabilio. Ha? Sige po, tuloy po, ma'am. Tapos po nung time na hindi na po namin siya makontak, kung kani-kanino na po kami lumapit para po mahanap siya. Kasi hindi na po siya umuwi sa amin. Hanggang sa nagpamilya na po kami. Kasi nababagalan po talaga kami gawa ng buhay po ng mga mahal namin sa buhay nakasalalay dito eh. Para po kasi kami nangangapa. Hindi namin alam kung saan namin siya hahanap. Tapos po yung number po nila, may times po na patay, may times po na magre-ring siya. Nung 13
2:40, nagri-ring po yun. Pero patay din po siya nung gabi na hindi na po siya nagbukas ulit. Tapos mga ilang linggo po yung lumipas, nagri-ring po ulit siya. Yun po yung huling ano po namin. Kaya gusto po namin sana mag-request ng subpoena po para po dun sa mga number. Sa mga number po ng mga asawa namin kung saan po huling nag-ring yung cellphone. Kasi hindi po talaga namin alam kung anong nangyari. Yung gusto lang po namin is pati po yung sa CCTV sa loob ng sabungan. Sana man lang po maipakita sa amin kung ano po talaga yung nangyari sa loob. Kasi nung time na nagtaka din po kasi kami yung sa Facebook account po nung asawa ko. Meron pong nagbura nung live po niya ng January 12, nang papunta po siya ng Santa Cruz. Nabura po yung live niya. Hindi po namin alam kung sinong nagbura nung live na yon. Kasabay po nun yung pagbura nung conversation po namin mag-asawa. Kasi po nag-send po siya ng ng picture niya na nandun na po siya sa sabungan po sa Laguna. Sigurado na yung nagbura noon ay yung mga tao na may hawak sa asawa mo. Opo. Siguro. Kasi sila may hawak ng cellphone eh. Opo. Kontrolado nila yung husband mo, kontrolado na cellphone, sila ngayon na nagbura noon. Opo. Tsaka nag-aano din po ako na kasi yung asawa ko po, driver lang po yun eh. Wala siyang alam sa sabong. Ba't pati po siya dinamay? Bata pa po yung anak namin eh. Lagi na siyang hinahanap. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Araw-araw tinatanong niya kung nasan yung daddy niya. Sana naman po ibalik niyo sa amin. Yun lang naman po yung hinihingi naming lahat eh. Yung maibalik po silang lahat sa amin na ligtas kasi gusto po namin mabuhay ng normal. Yung wala pong takot. Yung lalabas po kami, wala kaming kinakatakutan. Kasi di rin po namin alam sa paglabas namin kung ligtas pa po ba kami. Marami pong takot. Ang bigat po sa dibdib. Kasi hanggang ngayon, parang wala pa rin po kaming idea kung nasaan sila. Hindi namin sila mahanap. Sige, maraming salamat ha. Thank you very much. Ramdam namin yung paghihirap mo, but we just hope for the best. Sana buhay pa sila. At kung sila'y patay na, sana makita yung kanilang katawan. Next is the wife of Manny Magbanwa. Go ahead, ma'am. Ako si Geraldine Magbanwa, asawa po ni Manny Magbanwa. Nung gabi po na sinundo yung asawa ko sa farm, nila Ferdinand at saka nila Malbert. Siya po yung handler doon sa farm ni Julius Havilo. Bago lang po kami doon, 2 weeks, magto 2 weeks pa lang po kami doon sa farm. So, nakilala mo si Julius Havilo? Opo. Anong tingin mo sa kanya? Anong klaseng tao? Ano naman po siya, mukhang mabait naman po siya. Parang hindi naman po siya gagawa ng parang wala siyang alam. Parang hindi ko po alam yung itsura niya. Parang inosente. Yung honest opinion mo? Opo. Tingin mo ba siya nasa likuran ng pagkawala ng asawa mo at ng kasama nila? Tingin ko po. Ha? Tingin ko po, parang siya po. Parang siya? Bakit? Kasi siya po yung financer at saka siya po yung amo na nag-aano sa mga tao. Okay. Sige, please, continue. Tapos sinundo po siya doon ng mga kasama niya sa farm kasi siya po yung handler. Sabi ko sa asawa ko, wag na siyang sumama kasi ano niya po, kinabukasan, birthday niya po. Kaya sabi ko, wag na siyang sasama kasi galing pa po sila sa sabungan doon sa Tarlac. Pagod po siya, tsaka puyat.
Ang pinagtataka ko lang po, wala pong gustong sumama kahit isa doon sa tauhan sa farm. Kaya po siya napilitan sumama pa rin doon sa Santa Cruz, Laguna ng Sabon. Kaya po yun, napilitan po siyang sumama. Tapos kinabukasan po, umalis po sila sa farm ng 11:45 ng gabi. Tapos kinabukasan, tinetext ko po siya. Tapos hindi na po siya sa akin, sumasagot. Ang dami kong text, di po siya sumasagot. Pero nagre-ring yung phone niya. Bandang tanghali ng 13, hindi ko na po siya makontak. Out of reach area na po. Sa pagkakaalam mo ba, kasama nila si Julio Sabilio doon sa Sabungan o hindi? Hindi kasama? Okay. Tapos sabi yung Marvin po yung nakakaalam, yung driver po niya. Driver ni Julio Sabilio. Saan siya? Nawawala din po, kasama din po. Nawawala? Opo. Yun po yung nagpasok sa amin sa loob ng farm na. Anong pangalan? Marvin Flores. Marvin Flores, sa IDG. Record niyo, Marvin Flores. Hanapin niyo yan. Continue. Kasama ni Tapos yun po, nung sabi sa akin ng katiwala sa farm, yun po ang nagsabi sa akin na nawawala na po sila. Na hindi na po may kumontak si Dayan doon sa katiwala sa farm na nawawala na daw sila. Saka po ako kinabahan na natakot kasi hindi ko na nga po sila makontak. Pumunta po ako sa Santa Cruz, Laguna para po ipablatter. Tapos doon ko na po nalaman na nawawala na po silang 4, di na po sila move. Tapos yun po, kung saan sana po kami napupunta, nahanap namin sila, hindi na po namin sila makontak, hindi na po namin sila. Sige, thank you. Wala ka na sabihin pa. Next, si Sister of Mary Mark Fernandin. Mark Paul Fernandin. Go ahead, ma'am. Ako po si Tessan Regondola. Kapatid po ako ni Mark Paul Fernandin. Nung umalis po sila ng bahay nung January 12 ng gabi, nagpaalam po sa akin kapatid ko na pupunta na nga po daw sila sa Santa Maria, Laguna ni Melbert dyan para po kunin yung mga manok na isasabong po sa Santa Cruz, Laguna. Anong trabaho niya? Taga-bitbit lang po ng manok. Taga-bitbit ng manok ni Julio Sabilio po. Abino. Tapos po noon, nag-message po ang kapatid ko sa akin ng 10 ng January 12. Ang sabi niya po sa akin ay JMJ Brothers Laguna. Yun po yung pangalan ng entry name po nila sa Santa Cruz. Tapos, ang sabi pa po niya sa akin, pangatlong laban po daw sila. WPC po daw yung sa Santa Cruz. Tapos, napanood ko pa po yung kapatid ko ng umaga doon, noong January 13 po, kasi fight po nila ng pangatlo nga po daw sila. Tapos, tumawag po sa akin yung kapatid ko ng 9:24 AM, nag-video call pa po kami. Siya po mismo tumawag sa akin. Ang sabi niya po sa akin, kung okay po daw yung laban ng manok. Sabi ko naman po, ang sagot ko naman po sa kanya, okay lang. Tapos, may nabanggit po sa akin din yung kapatid ko about po dun sa loob ng sabungan. Na, sabi niya nga po sa akin na, meron nga po daw parang umaaligid-aligid sa kanila na tauhan po daw sa sabungan, sa Santa Cruz. When you say tauhan ng sabungan ng Santa Cruz? Opo. Miss po, Paano niya nalaman na taga Santa Cruz na sabungan yun? Para po daw kasi para pong guardia po, guard para po tauhan. Kasi siguro po alam niyo yung mga guard po na nakaitim, ganun po. Tapos, sabi ko naman po sa kanya, okay lang ba kayo dyan? Sabi niya po sa akin, okay lang naman natin, sabi ko.
Tapos, ang sabi po niya sa akin, mga tanghali po daw, tatawag ulit po daw siya. Eh di inatay ko po tawag niya. Pagkatapos po noon, di po siya tumawag ng tanghali. Eh, panatag lang naman po loob ko kasi baka po nagpapahinga lang po siya or kaya po may ginagawa lang kaya hindi po siya nakatawag ng tanghali sa akin ng 13. Nag-try po akong tawagan siya ng alas 3:08 p.m. po ng hapon ng January 13. Kaso, hindi na po nagre-ring nagre-ring po yung cellphone niya pero hindi po siya sumasagot. 13 ito o 12? 13? 13 na po. Okay. Tapos po, yung nga po, hindi na po sumasagot hanggang umabot na po ng kinabukasan po ng 14, nag-message po sa akin yung Hana Bonan po na kinakasama ni Marvin Flores. Yung driver. Okay, anong message niya? Ang sabi niya po sa akin, ate, may importante akong sasabihin. Sabi ko, ano yun? Bakit? Sabi niya, nakokontak mo pa ba si na Mac? Yun po yung kapatid ko sa Sabungan. Sabi ko, hindi, bakit? Sabi ko sa kanya ganon. Tapos sabi niya, basta ate, tatawag ako mamaya, importante lang. Tapos, nag-send po sa akin siya sa messenger ng emoji po ng malungkot. Tapos sabi ko, bakit may nangyari ba? Sabi ko po sa kanya ganon. Tapos sabi, basta malalaman pa, kawawa naman sila. Yun po ang sabi nung Hana. Sabi ko, bakit nga? Parang doon na po ako nabahan. Tapos ang sabi niya po sa akin, di pa namin alam kung saan sila dinala. Tapos sabi ko, ano, bakit? Saan sila dinala? Tapos sabi niya po sa amin. Tapos nag-reply po siya sa akin na, kahapon ko pa sila tinatawagan, pati si Taba, hindi po sila makontak. Nagre-ring po yung cellphone nila, pero hindi po sila sumasagot. You mean si Taba, si Flores? Hindi po, yung pong driver, si Melbert dyan po. Okay. Anong sabi niya sa kinakasama niya na si Flores? Missing din daw? Hindi. Hindi po sila missing. Hindi po sila missing. Nagtatago po silang 4. Ano? Nagtatago po silang 4. Paano mo nalaman na nagtatago? Kasi po, noong 13 po ng 5 p.m., sinundo po nung kabit po ni Julius, yung kaibigan pong bakla sa bahay po niya, kasama po si Hana na pumunta po noon sa bahay po ng Jean. Yun po yung kabit ni Julius. Doon po daw sila, para sama-sama sila doon. Pagdating po daw nila doon, nandun po daw si Julius Havilo sa bahay na, tsaka si Marvin Flores. Sabi ko nga po, bakit ka nandyan? Sabi ko nga po ganun, kasi magka-video call na po kami. Sabi ko, bakit ka nandyan? Sabi niya po sa akin, hindi ko nga alam bakit ako nila pinuntahan sa bahay. Sinundo nila ako para pumunta dito. Sabi ko, sino nandyan? Sabi ko po ganun. Sabi niya, nandito si Boss Julius. Ay, nakita ko nga po sa likuran niya, nandun nga po si Boss Julius. Kita-kita ko po na nakapulang gamit pa po si Julius. Tapos umami naman po sa akin si Hana na magkakasama nga po sila nung 13 ng hapon at ng gabi. Ibig sabihin po, hindi po siya nagpunta ng Santa Cruz. So para sumunod po doon sa mga tauhan niya, nagsasabong ng kanyang manok. Tapos po tapos doon po, kinabahan na po ako doon. Tapos sabi po, kahapon pa po sila, sabi po nung Hana, kahapon pa sila ng tanghali tinatawagan namin, kaso hindi na sila sumasagot. Tapos may sinabi, pwede ko ba Hindi mo kinulit yung kausap mo. Bakit sila nandyan? Kasama man sila. Tapos bakit yung aking kapatid nawawala? Wala pa po sa namin na nawawala na sila. Yun lang po. Tapos ang sabi po sa akin, yun nga po na sana po may iba nga tinatawagan nga po sila, hindi na po daw sila sumasagot. Kaya sabi niya, sabi ko, kausapin ko lang si Mac kahapon. Sabi ko, kausap ko lang kapatid ko kahapon ng umaga. Sabi ko, ganun po. Sabi niya, kaya nga, di ba inarkila lang yung van? Sabi ko,
Oo. Tapos ang sabi niya po, sabi ko, bakit? Sino may sabi? Ano, sabi ko, yun nga po sabi niya na, hindi daw din nila alam kung saan daw dinala. Yung apat po, si Mark Paul Fernandez po yung kapatid ko, si Magbanwa, tsaka po si Melbert, at tsaka po si Dizon. Sino nagsabi na hindi nila alam kung saan dinala? Sino? Ito pong hana na, ano po ni Marvin Flores, kinakasama. Kinakasama ni Marvin Flores. Opo. Kasi po may tumawag po daw kasi kay Julius nung hapon ay bandang tanghali ng 13 po na yung po daw mga tauhan niya is hinold po daw sa sabungan. Mga tauhan ni Julius po. Julius. May tumawag po daw kay Boss Julius nila na yung po daw mga tauhan ni Julius sa sabungan na hold po daw. Na-hold sa sabungan? Opo. Sino nag-hold? Yung po daw, committee po ba yun? Committee? Sabungan po. Yung in charge sa sabungan? Hinold po daw sila, yung pati sa gwardiya, hinold po daw, parang hindi po daw sila. So meaning si Julius hindi na-hold? Hindi kasama doon? Okay. Continue. Sabi ko nga, sino may sabi? Sabi niya, tapos nabanggit nga po dito sa pag-uusap namin na baka kung sinong may hawak ng CP nila kasi hindi na nga po sila nagte-text or hindi po sila sumasagot sa mga call namin. Tsaka po, ito pa. Yun nga po, sa IDG, Bert. ate, kahapon pa sila. Sandali, ma'am, ha? Sandali. Yung mga sinasabi niya, nakuha ba niyo ito? Yes, sir. Yung mga about Flores, about yung driver, about yung lahat-lahat, sabi niya? Based dun sa ating Laguna chief, sir, ang hindi lang nila na kumpletong salaysari yung kay Mrs. Santos, yung pangalawang. Okay. Sir. Pero the rest, sir, nakuna ng affidavit yan, sir. Please continue. Tapos po no na, ate, kahapon pa sila dinala ng mga tao ni Atong Ang. Sino nagsabi na tao ni Atong Ang? Ito pong si Hana, dahil yun po daw ang sabi ata dun sa Boss Julius nila na tumawag po ng tanghali. Si Julius. May kausap po dun sa loob ng sabungan na para pong nagsabi na yung mga bata mo is hinold dito sa loob ng sabungan. Na mga ano po daw ni Atong Ang. Mga tao ni Atong Ang. Opo. Ang nag-hold. Yun po ang sabi sa akin. Kasi po sila po magkakasama no, kaya po alam niya kung ano mga pinag-uusapan. Nireport ba niyo kaganito sa police? Nung 14 po, nung pagkasabi pa lang po niya sa akin na ganito na po, yun nga po, ako nagyaya po, pinunta ko po si tatay dun sa trabaho niya, tapos niyaya ko na nga po siya sa Santa Cruz. Police? Hindi po, nagpunta po muna kami sa sabungan po sa... Alam niyo, dapat diretso kayo sa police. Dahil may informasyon kayo na sinabi mo kaya na hinold ng mga tao niya Atong Ang hindi yung... Hindi po agad kasi kami dun ko na nagpunta, sir. Magpatulong kayo sa police para makuha yung anak. Kasi inalam po muna namin talaga kung talaga po talaga na-hold sila. Kaya po mismo sa sabungan po kami nagpunta. Tapos, nagyun nga po, ang sabi po nung guardia sa amin, tinanong po yung entry name nila, ang sabi ko nga po is JMJ Brothers Laguna. Pero, yan nga po, binuklat nga po nila. Sabi niya, ate, nag-out na po sila ng 14 ng madaling araw, 2 a.m. Yun po ang sabi sa amin. Sabi ko, pwede po ba makita yung, sabi ko nga po, siguro naman po, meron po kayo dyang entry pass at saka out pass. Sabi niya po, meron naman po, kaya po, pinakita po sa amin. Sabi ko po, yun nga po, nakita ko po yung pangalan nilang apat doon. Tapos, tinanong ko po, kasi po may 3 perma po yun eh. Pipirma ka po sa 3 yun. Sabi ko, para sa po itong, sino po mga po member na ito? Para saan po ito? Yung po daw pinakahuling perma doon is doon nga po daw sa 4 na tao kasi po daw pipirma doon. Itinanong ko po si tatay kung pirma po ba yun nung anak niya. Ang sabi naman po sa akin, hindi. Tapos, ako rin po, hindi rin po yung perma na kapatid ko. Doon na po kami nagtaka. Alam mo yung perma ng kapatid mo? Opo. Tapos kinumpara mo doon sa nakapirma sa Opo. sa log-out. Hindi niya pirma? Opo, hindi po.
Nasaan yung papel na yun? Sa DJ, dapat makuha niyo yung papel na yun. Makuha niyo yan? Kunin namin, sir. Tapos halata po kasi na iisang kamay lang po ang gumawa ng outpass po nila. Sulat kamay. Isang sulat kamay lang po ang gumawa ng outpass nila. Sa apat? Opo. Halata. Nakita mo Opo, talaga na nakita. isang pirma lang? Opo, kasi po pinuta po kami ng CIDG. Mabuyaw po ba yun? Yun po. Tapos, pinakita ko nga po yung outpost nila na ito po yung, sabi ko, sir, ito nga po yung outpost nila. Tapos sabi niya, ay, oo ate, iba yung, iisa lang ang halatang pineke yung kasi iisa lang ang sulat kamay. Hindi sila ang mga sumulat nito. So, in line with that, magpatulong si Atty. Santos. Atty. Santos, magpatulong kami sa iyo, ha, na makuha yung Mr. Chairman. Logbook, Mr. Chairman. Yes, Mr. Yes, sir. Yes, sir. CIDG, Director. Madali masolve ito, ha? Kayang masolve ito. Thank you. Please continue. Tapos nga po yun, sabi ko po doon sa gwardiya, sir, total naman po, may nakita po kasi ako ng 3 CCTV sa may gate po nila. Sabi ko, sir, tanong ko lang po, gumagana po ba yung CCTV nyo sa labas? Pwede po ba namin makita kung talagang lumabas po sila ng sabungan? Sabi niya, sabi po sa akin ng gwardiya doon na nag-entertain po sa amin na, ay ma'am, hindi po, props lang po yan. Yan po ang sabi po sa amin. Tapos sabi ko po, siguro naman po sir, sa loob po niyan may gumagana naman po kahit papaano. Ang sagot nga po sa akin, ma'am, oo po, meron naman po. Sabi ko, kung sakali po kailanganin po namin, pwede po ba namin mahingi? Ang sagot po niya sa akin, pwede naman po, ma'am. Tapos po nun, wala na po kami nakuhang information about doon po sa sabungan. Nag-try po kami magtanong-tanong kung may mga CCTV pa po ba sa pagdaraan na palabas po ng sabungan. May nakapagsabi po sa amin na magpunta po daw kami ng barangay po ng Palasan. Baka po makakuha kami doon kahit isang man lang para po makatiyak kami kung lumabas nga po sila. Yun nga po yung nakuha namin na isang CCTV lang po na palabas na po talaga siya ng Palasan. Pero hindi lang naman po namin alam kung sila pa po ang sakay nung van na yun, nung sinakyan nila. Pagkatapos po noon, yun na po, nagpaano na po kami na sa katunayan na sa barangay na nawawala po yung kapatid ko, yung anak po niya. Tapos, ang sabi po sa amin sa barangay na magpunta na rin po kayo ng police station para ipablatter niyo po. Yun nga po, sinabi po namin sa laysay namin. Tapos yun po, ginawa na po kami ng blatter ng Santa Cruz Police po. Maraming salamat, ha. Thank you. Next is the partner of Mark Ferdinand Dizon po. Yeah, go ahead po. Ako po si Dayan Loyola, kinakasama po ni Ferdinand Dizon. Yung asawa ko is, bali, January 12 po, nung umalis siya sa bahay, sinundo po siya ni Melbert Santon, tsaka ni Mark Paul Fernandin sa bahay. Nadala-dala po yung van na pagmamayari po ni tatay. Anong trabaho ng asawa mo? Gapper po, sir. Mananari. Gapper, mananari. Opo. After you, kausapin natin si Gov Chairman, si Baham Mitra. At mamaya, sir, pagkatapos niya, sir, maghingi kami ng information galing sa iyo about regulation nito mga gappers, kung paano sila kung may panyunyupi man o paano. You're the one regulating these people, di ba? So, mamaya sir, pagkatapos Yes, na. sir. Please continue. Yeah. Tapos yun nga po, umalis po siya sa bahay siguro mga 8 to 8:30 p.m. po yata nung sinundo siya. Dumiretso po sila sa Santa Maria, Laguna po para puntahan yung handler at kuhain po yung manok. Then after po nun nilang kumuha ng manok, didiretso na po sila sa Santa Cruz, Laguna. Then po, nagka-chat pa po kami nun hanggang sa makarating po siya dun eh. Kinabukasan po, bali, nag-chat po siya sa akin, tumawag,
natalo po yata yung unang 2 manok nila. Kaya yung pangatlong manok, siya daw po yung bibitaw. I-video ko daw po. Kaya may video po ko nung pangatlong manok na nilaban nila at nakita ko po doon yung asawa ko na nagbitaw po. Then, nanalo po yun, sir. Panalo? Opo, nanalo po yun. Pero yung unang 2, talo? Opo, sir. Okay. Then, after po nun, sabi niya po sa akin, ang pang-apat daw po, 4, 5, 6 na manok is ilalaban po mamaya pa pong hapon. Kaya po, hindi po siya agad nag-chat. Then, nung tinatawagan ko po siya pagkatapos namin kumain ng tanghali, hindi po siya sumasagot. Nag-text din po ako, hindi sumasagot. Akala ko po busy lang o kaya po nagpapahinga kasi mamaya pa po yung laban yata nila. Then yun nga po hanggang sa nung medyo hapon na po, nagtataka ako bakit hindi siya tumatawag na kung ibibideo po ba uli yung laban niya kasi nanalo po yung pangatlo eh. Usually po kasi, pag nanalo po yung pangatlo, yung pang-4 siya po yung magbibitaw nun. Hindi po siya nag-ano. Tapos nung makita po namin yung laban, iba na po yung nagbitaw. Wala na po dun sa 4. Kaya sana po, gusto ko rin po sanang humingi ng kopya, nung video, nung pang-4, pang-5 at pang-6 na laban po. Sana, sir. Sa WPC po. Kasi, yung pangatlo pong manok na bintaw ng asawa ko, doon ko po huli siyang nakita. The rest po nun, kala ko po may iba pa silang kasama bukod doon sa mga kasama niya. Kaya hindi ko po... Sino yung nagbitaw? Hindi mo kilala? Hindi ko po kilala eh. Akala ko yung 4, kilala mo yung 4? Nakikita ko na po pero hindi po personal na kilala. Pero... Opo. Kilala ko po. Nagbitaw, hindi mo na kilala? Hindi ko po kilala. Akala ko po mga bagong tauhan ni Julius. Kaya hindi po ako nag-isip ng masama na gano'n na nga po. Very material ito, sa Edithia. Hingi kayo ng video doon. Anong nangyari? Then after po, natapos na po yung laban, wala pa rin pong text or call yung asawa ko. Nisip ko, baka busy pa din po. Kaya binaliwala ko lang po yun. Pero medyo kabado na po ako noon. Kasi hindi naman po niya ginagawa yun sa tagal naming nagsasama eh. Ngayon lang po. Then kinabukas, tsaka nilocate ko pa po pala siya sa cellphone ko sa GPS na nandun pa po siya sa Santa Cruz, Laguna sa AA Cobra. Kaya medyo panatag pa rin po ako na andun lang po siya. Hindi po siya naalis. Then kinabukasan po, paggising ko, wala pa rin pong chat, walang text. Nagtataka na po ko kung bakit wala pa rin siyang reply na dapat po pati nasa bahay na siya, nakauwi na sila. Nung nilocate ko po ulit yung cellphone niya, wala na po siya sa Santa Cruz. Nasa Muntinlupa na po. Doon na po ako kinabahan. Kasi wala naman po siyang dapat puntahan doon or gawin doon. Mo nalaman na sa Muntinlupa? Sa GPS po, sir, sa location, po yung email niya sa akin. Muntinlupa? Opo. Yung Find My Device po, sir. Then yun po, dun po ako nagtaka. Pumunta po ako agad sa apartment ni Julius, dun sa, yun nga po, yung sa babae niya, sa Tanay, para tanungin po si Julius kung bakit wala pa po yung asawa ko. Pagpunta ko po doon, wala pong tao sa bahay, doon sa apartment. Then, nung tinanong ko po yung kapitbahay, ang sabi po sa akin, ay, umalis na kagabi, umalis sila. Sila magkakasama po ni Julius Sabilio, Hannah Bonan, Jean Alanid, at saka po si Marvin Flores. Yun po yung sabi nung kapitbahay po niya, nakatabi. Kaya umuwi na lang po uli ako sa bahay. Tapos nilolocate ko pa rin po siya noon. Inaano ko kasi tinatawagan ko po, nagre-ring lang, pero hindi po sinasagot yung tawag ko. Kaya ang sumunod ko pong step na ginawa is pumunta po ako dun sa bahay mismo nila Julius Sabilio, dun po sa asawa niya. Tinanong ko po kung alam po niya kung nasan yung asawa ko at asan din po si Julius.
Ang sabi niya lang po sa akin, wala daw po siyang alam, hindi daw niya po alam at hindi daw po pa umuwi si Julius. Tapos sabi ko, sige te, kapag ka nakausap mo, sabihan mo ako kagad o inform mo ko kasi nag-aalala na ako kung bakit wala pa yung asawa ko. After po nun, nung bandang hapon po, pumunta po ako ng, gabi na po, pumunta po ako ng Tanay Police Station. Doon ko po nakilala yung si Tatay yung Santos at saka po yung kapatid ni Fernandine. Doon ko po nalaman na talaga po palang nawawala at na-hold na po yung mga tauhan ni Julius sa Sabungan. Then after po nun, tinawagan ko po yung asawa mismo ni Julius kasi akala ko po magkakasama sila eh. So tinawagan ko po para inform na magpa-blatter din siya sa asawa niya. Pero hindi po siya nakipagtulungan sa amin. Hindi siya bumaba, hindi siya pumunta dun sa Tanay Police Station para makipag-coordinate po sa amin. Then after po noon, ang sabi nga po sa akin ni Ann, sa Santa Cruz daw po kami magpa-blatter. Kasi nung January 14 po ng umaga, nagpa-blatter na po sila sa Santa Cruz PNP. Then nung kinabukasan po, January 15, nagpa-blatter na rin po ako sa Santa Cruz, Laguna. Yun po ang ginawa ko. Tapos mga ilang araw po, pagkatapos ko magpa-blatter, umalis na po yung asawa ni Julius dito sa Sampaloc, Tanay. Sobrang hirap po, sir, kasi hindi namin alam kung anong nangyayari po dun sa mga tauhan. Sana po mabigyan po ito ng aral kasi isa pa po yun, kaya po kami nandito. Hanggang umabot nga po kami dito, sir. At salamat naman po na paunlakan niyo po kami na maano dito. Ang gusto po sana namin is matigil na po yung ganitong senaryo eh. Siyempre, natatakot din po yung iba na magsalita pero madami pa pong nawawala. Marami pong takot magsalita. Meron po kaming minsan nakakausap na tauhan sa loob po ng Sabungan. Yung tatay niya is sentensyador po yata. Pero takot na po sila. Ayaw nilang humarap, ayaw nilang magpamidya. Baka daw po sila ang balikan. Sana po, nagpapasalamat po ako kasi kahit papano po, sana magkaroon ng linaw na po yung nangyari sa amin. Yung sa mga taong nawawala po sa loob ng Sabungan. Yun lang po, sir, at marami pong salamat. Sige, maraming salamat. Thank you. Thank you. But, Mr. Chairman, yes, sir. hindi ko meron ako sagot na konti dun sa tanong niya kanina. Bakit gano'n? Yung mga taong nasa likod nito, sobrang lupit. Lalo pa mafia eh. Alam yung mga mafia, dinaya sila. Atakutin. Diba? Kakausapin. Ito, iba. Sobrang lupit nitong grupo na ito. Hindi pa pwede yan. I have one final question, Mr. Chairman. Go ahead, sir. Go ahead. Who is greatly affected? Kung merong dayaan o may chope, sino apektadong matindi rito para gumawa ng ganyan? Sino makakasagot? PAGCOR? PNP? Sinong makakasagot? Sinong masasaktan? Sinong apektado dito sa panyunyupi? Kung masagot ninyo yan ng maganda, then magandang lead natin. Kasi may establish natin ang motive. Kapag nasagot nyo yan, yung tanong na yan. Tinanong ko na kanina si Atty. Santos kung sila ba'y masasaktan. Sabi naman niya, is wala sila pakialam. Okay lang sa kanila dahil kumikita sila kahit na may panyunyupi. Hindi sila apektado. Pero, at the same time, gusto nila ma-maintain yung integrity ng kanilang operations. Ayaw rin lang na mayroong ganung panyunyupi. Sino ang katamaan nitong panyunyupi? I am sure,
hindi yung Betor, Mr. Senate President, sir. Kasi ang Betor is online betting ito. Hindi nila alam kung sinong nanyunyupi. Sila pa ba maghanap ng paraan para kidnapin itong mga suspect sa panyunyupi? Natalo na nga sila, maghanap pa sila ng problema. Sobrang lupitan itong mga tao to sapagkat palagi mo may nanyonyope. Eh di mga nanyonyope ang kausapin nila o akutin nila or whatever. Kung ano man yung gusto nila. Hindi dadamay nila yung driver, dadamay nila yung naghatid, dadamay nila yung kapatid, sumamar sa kapatid. Wala silang utak. Pati asawa, sir. Pati asawa na buntis ng 4 months old. Sinamang winala. Grabe ka, kung nito, grabe ka heartless, fearless itong grupo na ito na gumawa ng krimen. Damay lahat na inosente, driver. I hope this reaches the attention of the President. Palagay ko, pagka si President Duterte kumilos dito, heads will roll. Yes, Mr. Senate President, sir. Meron pa rin isang 14 years old na nawawala. Ay, isipin mo, bata ito, 14 years old. Si Maison Ramos, nawawala. Kasama siya sa case number 4. Kasama siya sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na tao na nawawala sa W. Pitmaster, Santa Cruz. Grabe naman ang mga tao na ito. Wala nang patawad, pati bata. Kaya yung patayin yung bata? O kung nakikinig kayo ngayon, kung sino man kayo, hindi ko malubos maisip bakit ganun ginagawa ninyo. Pati bata, patayin ninyo. Ilibing ninyo. Putang na kung mangyari yan sa anak ninyo. Hindi ba? Alam ko may mga anak rin dito, itong mga gumawa nito at yung mga nasa likuran ng gumagawa nito. May mga anak rin kayo. Pag ito'y mangyari sa inyo, I don't know kung anong feeling ninyo. Makikita kayo. Kagaya nung Godfather, nung mafia, nung namatay, yung nadisgrasya yung kanyang anak. Ganon rin yung feeling niya. Mahirap. Siguro, again, nagpapasalamat ako sa inyo, ha? Case number 2, victims, family victims of case number 2. Meron pa tayong 4 remaining cases.